So, sa number 1, pinag-add ko lang lahat ng numbers. Then, dinivide ko sa total numbers ng values. So, yung answer is 85.33. Sa median naman, is the middle number after arranging the data from the less to greatest. So, is 125. Gusto mo pa yun? So, sa mood naman, yung paulit-ulit na number na given. So, yung sagot. Pero pag walang naulit na number, there is no mood. So, yung mood dito sa number 1 is yung 88 kasi ito yung nauulit na given number. And then sa number 2 naman is walang naulit na number. So, no mood. And number 3, wala ring naulit na na given number. So, no mood. So, sa number 3, walang naulit na given number. So, no mood. Same rin lang sa number 4, walang naulit na number. So, no mood. Then, same. So, dito naman sa pangalawa, imaminus yung highest at lowest. So, yung highest is 322, then yung lowest is 174. So, yung answer dito is 148. So, dito naman sa class width, i-divide lang yung 148 tapos 10. Then, yung answer dito is 14.8 or 15. So, sa activity na to, natutunan ko po kung paano kunin at i-compute ang median at mode ng datasets. Naintindihan ko rin kung paano gumawa ng frequency distribution table gamit ang range at class width. Mas naging familiar ako sa pag-ayos at pag-a-analyze ng data at nakita ko kung gaano kahalaga ang status, pagkaintindi ng impormasyon at result nito.